Isang buwan nang lumipas ay nabalitaan ni Shohei na ginawang pangalawang chancellor ni Rien si Karin. Naisip niyang isang banta si Karin dahil sa talino nito sa strategy na napatunayan sa Battle of the Konkoku Pass. Kaya naman kailangan nilang gamitin ang panahong ito para mas mapalakas ang hukbo ng Qin. Ang Shin unit ay pinadala sa Kokuyo Hills ngunit nagawa pang magduelo ng dalawang pinuno kung saan tinatamaan ng lieutenant ang kanilang commander. Samantala hinihintay nila ang pagdating ng 50,000 unit na makakasama nila. Saka dumating si Ogiko kaya nalaman nilang si General Konki ang makakasama nila sa laban. Subalit nalaman nilang nakapag-set up na ng camp ang Konki Army. Kinabahan ng mga kasama dahil kilalang malupit ang Konki Army kahit sa mga kakampi. Kaya kabado silang nagtungo sa camp ngunit di natatakot si Denyo. Napansin nilang maraming alahas at mga babae ang mga ito dahil di pa rin natanggal ang pagiging mga bandido nila. Saka pinugutan pa sa harap nila ang isang bihag. Nagulat ang bida na nasa likod niya si Konki kaya muntik na siyang mapabunot ng espada dahil sa nakakatakot na aura nito. Nais ni General Konki na sundin nila ang kanyang pamamaraan at maaari daw nilang gawin ang lahat para manalo. Pag-uwi sa camp ay nagtanong ang mga kasama at nakumpirma nila kay Bihei na mga barbaro ang Konki Army pero mabango daw ito. Dumating si Captain Naki mula sa Konki Army upang maintindihan nila ang kinikilos ng kanyang boss. Ngunit naghanap ito ng kapalit niya bilang maging interpreter din ni Shin at nagpresenta si Bihei para sa mga babae. Nagpakilala ito kay Shin na isang battalion commander at nagtungo na rin daw si Bihei sa Konki Army. Pagkagising ni Konki ay narinig nila ang signal nito kaya agad na kumilos ang buong hukbo na merong total na 58,000 unit. Sa Lian Castle ng Sho ay umaasa ang mga tao na magwawagi ang kanilang pinuno na si General Kisui kasama ang dalawa niyang Lieutenant General na sila Ryuto at Batei. Natatakot ang mga bata na ma-torture ng Konki Army. Kaya ipinangako ng kanilang pinuno at mga kasama na hindi niya ito hahayaang mangyari. Si Keisha ang magiging commanding general nila kasama si General Yuying. At 70,000 unit naman ang ipinadala ng Sho. Pinagmasdan nila ang kagubatan na first time nilang maging battlefield. Saka ipinatawag si Shin ni General Konki. Nang dumating sila ay agad na pinag-usapan na kailangan nilang makuha ang 5 mga bundok ng Kokuyo Hills. Ang Reido unit ang kanilang left flank at ang Shin unit naman sa right flank at kailangan nilang mauna upang makuha ang bundok sa gitna. Saka nagbanta pa si General Konki na gugulong ang kanilang mga ulo kapag nabigo sila ngunit siniguro ni Shin na siya ang pinaka-porsigido sa kanila. Agad na sumugod sa kagubatan ng kanilang grupo, at nagpas siyang humiwalay sila Kyukai para mag-scout. Samantala palihim na nagtungo ang grupo nila Batei at Ryuto sa strategic location nila sa kagubatan. Samantala nahihirapan ang mga kawal ni Shin sa mga kumunoy. Ngunit kailangan nilang mauna sa lokasyon upang makuha ang bundok sa gitna. Nang biglang kinuha ni Shin si Ten dahil may dumating na ambush. Sinugod nila Shin ang mga ito ngunit pinagpapatay sila ng mga kalaban mula sa likod. Kaya pinag-utos na ni Ten na umatras muna sila at muntik pa siyang atakihin ng isang kalaban, ngunit bigla pang dumating si Batei na sinalag ng bida at nauubos na rin ang kanilang mga kawal pero umatake rin si Shin at pinag-utos na kailangan nilang lumaban para makaligtas. Saka nakita nilang nakuha na pala ni Ryuto ang isa nilang bundok. Nakita nila rin Gyoko at Konki ang smoke signal pero di nila matukoy kung kanila ito. Nakipag 1v1 si Shin kay Batei at dahil sa lakas ng dalawa ay naputol ang paa ng kabayo ni Shin. Nang dumating sila Sosui ay nagbanta na lang si Batei saka ito tumakas. Napansin ni Keisha ang malaking hakbang na ginawa ni Kisui. Giit ni Kisui na kumpiyansa siya kina Batei at Ryuto na magagawa ito. Si Ten naman ay nag-iisip ng strategy kung paano mababawi ang bundok. Kaya naghanda ang heavy infantry ni Denyo na siyang magiging frontliner. Samantala maingat at palihim na umikot sila Shin para mang-backstab. Subalit mga dummy lang pala ang nandoon kaya nagsayang lang sila ng oras na siyang dahilan upang makapag-advance ang show sa Central Hill. May nakita si Kyukai na isang town kung saan di alam ng mga tao ang digmaan na nangyayari. At nagtungo si Kyukai upang sabihan ng mga ito kahit tutol ang mga kasama. Nagmamadali sila Bihei dahil nauna na ang Raido Gang upang bantayan ang isa pang bundok. Napatanong si Bihei kung bakit gang ang tawag nito. Kaya nalaman niyang ang lahat pala ng kasapi ni Konki ay mga samahan ng bandido na isa-isa niyang tinalo upang sumali sa kanya. Kailangan din daw nilang mag-ingat sa nasa kaliwa nilang mga barbarong Zeno Gang lalo na sa halimaw na leader nitong si Zeno. At meron pang mga malulupit sa likod kaya di sila pwedeng magmabagal sa pagtakbo. Kalaunan ay dumating si Konki upang mabawi ang nakuha sa kanilang bundok dahil kila Shin. Natutuwa ang show general sa kalamangan na nakamtan nila. Saka target din nila ang Central Hill na pinakamataas sa lahat ng bundok doon. Pinatay lang ni Konki ang mga kasapi ng Zeno Gang na nakaharang sa kanya. Saka sinabihan niya si Zeno na pagsabihan ng mga tauhan nito. Inatake nila Shin ang mga nakaharang na kalaban ngunit pinagpapatay sila dahil nahulog sa isang trap. Samantala pinagpapatay lang ni Zeno ang mga walang laban na sundalo ng show. At nakita na rin nila Bihei ang pinag-aagawan nilang Central Hill dahil sa ganda ng lokasyon nito.
Nabalitaan ng mga general ng show na nawasak ang depensa nila sa right flank dahil nandoon ang mga barbarong Xeno gang. Kaya nagsuggest si Kisui na wag munang umakyat sa Central Hill dahil baka maambush sila ng Xeno clan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pag-akyat ng show army sa Central Hill na nakita ni Raido kaya sinabi niya ito kay Xeno at agad silang nagtungo. Subalit nahulog sa kanila ang malalaking puno na kagagawa ni General Yuying kasama ng maraming kawal. Samantala sumugod kila Bihei si General Keisha. Naalala ni Kisui na patungo si Keisha sa ibang direksyon ngunit na-predict na pala nito ang kalaban kaya muntik na si Bihei mabuti ay nakapagtago siya samantala pinagpapatay na ang mga kasama. Saka narinig niyang balak nitong salubungin ang iba pa nilang kasamahan. Makikita sa mapa na pinagtulungan ng show army ang left flank ng Qin na kinaroroonan nila Raido. Ang strategy daw ni Keisha ay tulad ng isang gagamba na naghihintay na mabitag ang kalaban kaya ito ang nangyayari ngayon sa mga alagad ni Konki. Napagtanto ni Raido na ngayon lang na-set up ng ganito ang Konki army. Dahil wala na silang magawa ay nagpasya sila Raido na gamitin ng mga pito na siyang hudyat na tumakas sila para sa kanilang mga buhay kaya nagmistulang nagkakagulo ang lahat na pinagtawanan ni Yuying. Narinig ito nila Konki kaya nalaman nila ang sitwasyon. Sa paningin ng kalaban ay isa lang itong kaguluhan ngunit para sa Konki army ay ito ang paraan upang mabawasan ang kanilang mga casualty mula sa trap. Nakatakas sila Raido at Xeno at ang malupit ay gumanti sila sa paraan na di inaasahan ng show army dahil pangbandido ang kanilang galawan. Naisip ni Ten na aatake ang kalaban sa unang gabi dahil iniisip ng mga ito na di pa nila kabisado ang lugar. Nag-aalala naman si Shin dahil di pa nakakabalik si Kyukai. Samantala si Kyukai ay gumagawa ng plano kung paano sila makakabalik. Ngunit naisip niya munang patayin ang isa sa officer ng show na malapit doon. Dahil naambush lang sila Shin ay nais ng mensahero ni Konki na kunin ang ulo ng bida ngunit ang braso niya ang puputulin nito. Saka nagalit si Shin dahil simula pa lang daw ng laban. Nagbanta din si Shin na ililibing sila saka sinabing alam nila ang responsibilidad kaya kinabukasan ay siguradong babawi sila at kukunin ang ulo ni Keisha. Ipinusta din ni Naki ang sariling braso dahil alam niyang malakas talaga ang mga kalaban. Ngunit handang isugal ni Ten ang sariling ulo na magkakaroon sila ng magandang resulta kinabukasan. Tama nga si Ten dahil sumugod nga ang mga kalaban ngayong gabi. Samantala si Kyukai ay sumugod ng mag-isa dahil ito talaga ang trabaho ng mga tulad niyang nagmula sa assassin tribe. Ginamit niya ang bilis at napatay ang isang bantay. Saka umakyat siya patungo sa kinaroroonan ng general na tila nagdadasal sa isang manika. Ibinaba muna ito ni Ryuto sa kanya inihulog ang isang ilaw upang makita ng mga kasama at pagsugod ay umiwas pa siya sa isang sinulid kaya nahiwa siya ng kalaban. Ngunit nakipagsabayan pa siya dito hanggang sa siya ay mahulog sa bangin. Tapos agad siyang ipinahanap. Dumating ang isang staff officer ni Konki na si Maron upang sabihin ang bagong strategy ngunit nanghingi muna ito ng masarap na tsaa. Giit nitong siguradong magkakaroon na ng labanan kinabukasan sa Central Hill. Kaya kailangan nilang mag-push sa left at right flank upang makabackstab sa mga kalaban sa bundok kaya nakasalalay sa kanila ang panalo. Ngunit kung mabigo sila ay yari daw sila sa Shaggy Gang pero di natakot si Shin. Kinabukasan ay agad na nagsimula ang labanan ng magkabilang panig at nagmadali na rin sila Ten. Subalit nalaman nilang meron palang ilog na kailangang tawirin at napakatibay pa ng depensa ng show sa pamumuno ni General Batey. Sinubukan nilang tumawid sa ilog kaso pinaulanan naman sila ng mga palaso. Dahil dito ay napaisip si Ten dahil wala silang tulay o kahit bangka man lang. Kaya pinag-utos niyang mangalap ng impormasyon sa ilog at nagpakilala ang isang lalaki na mula sa angka ng mangingisda. Nagtaka si Shin kung ba't nagsasayang siya ng oras. Pinaliwanag ni Ten na mauubos lang sila kung wala silang sapat na strategy. Alam din ni Batey na walang makakatawid na kalaban sa kanilang depensa. Sinamahan si Ten ng mangingisda sa ibang parte ng ilog ngunit napakalakas ng agos. Kaya wala na siyang maisip na strategy dahil wala silang sapat na oras para gumawa ng tulay o bangka. Naiinip na si Garo dahil nauubos na ang oras ngunit lumabas na si Ten at sinabi ang kanilang strategy na si Lieutenant N ang magiging susi. Nagsimulang sumugod sila Shin sa ilog ngunit agad silang pinaulanan ng mga palaso. Saka naman sumugod sila Ten sa pangalawang mababang parte kasama ang mga elite members. Naalala ni Batey na napredict na ni Ryuto ang strategy na ito ng Qin. Subalit di nila alam na may pangatlo pang unit ang Shin Force sa tulong ng mangingisda na muntik na ring malunod pero nakabit nito ang lubid. Sinubukan ng isang kasama na tumawid subalit di nito kinaya. Ngunit nang makita nila ang dugo ng mga kasama ay lumakas ang kanilang loob dahil sila ang susi sa tagumpay kaya sinubukan pa rin ito nila N. Dito ay nag-flashback ang buhay ni N dahil hindi naman talaga siya isang sundalo pero naging lieutenant ni Shin. Hindi rin naniniwala si Garo na magagawa niya ang misyon. Ngunit dahil sa pag-aalab ng puso ay ibinigay nila ang lahat upang malagpasan ang pagsubok. Samantala nauubos na sila Shin dahil patuloy ang pagpapaulan ng mga palaso.
nito. Subalit dumating na sila na umatake mula sa likod, kaso malulunod naman sila sa malalim na parte ng ilog dahil sa bigat ng armor kaya binigyan sila ng mga lubid, ngunit paparating na ang Show Army para pigilan sila na sinalubong nila subalit tumalsik dahil wala na silang lakas. Kaya papatayin na si nang dumating naman ang captain at pinagwawasak ang mga ito. Saka sinabi ni Garo na nagkamali siya ng akala kay En. Nakarating ang balita kay Batey na nakatawid na si Shin sa ilog at kasalukuyang sumusunod ang mga kasama nito. Kaya nagtaka si Batey kung paano nakatawid ang mga kasama ni Shin sa parte ng ilog na di nila binantayan dahil sa lakas ng agos. Nakatawid na rin sila Ten kaya napilitan ng maliit na puwersang dala ni Batey na umatras. Nakita rin nila ang mga bangka nito na ginamit ng mga kasama para magtipid ng lakas. Giit ni Shin na mas magaling pa pala si Ten sa sensei nito pero pa-humble pa ang tactician. Samantala ang left flank ng Chin ay pinamunuan ni Raido, at katapat nito sa show si General Yu Ying ngunit nagtitigan lang sila sa buong maghapon kaya nainip na ang Xeno clan. Pero nais ni Raido na magtiwala lang sa strategy ng kanilang boss. Sa kaliwa ng Central Hill ay magkatapat sila Brigadier Mara ng Chin at General Kinmo ng show. Sa bandang kanan ng Central Hill ay pinasugod ni Brigadier Kokoo ang marami niyang kawal at pinag-utos namang backstab sa mga kalaban. Natakot si General Haigang ng show dahil unpredictable ang kilos ng Konki Army. Nang malaman ni Kokoo na nagtagumpay ang Shin unit sa pag-push ay pinag-utos niya na maglunsad ng all-out attack. Subalit narinig nila ang tunog kaya nabaling ang atensyon ng lahat kay Kisui na nagpalakas ng loob sa Show Army. Na dahilan upang mas lumakas ang mga sundalo ng show na kanina ay natatalo na. Sumugod pa ang napakaraming Show Army subalit di sila nakatagos kay Zhao Yun. Naisip niyang pag naging bayani siya sa laban ay papayag na si Kokoo na makasama siya mamayang gabi. Subalit winasak lang sila ni General Kisui at tuluyan siyang tinapos. Di inaasahan ni Kokoo na makakababa sa bangin sila Kisui. Pinagpapatay niya ng mga palaso ang mga sumugod, saka pinagmasdan ng paligid at pinag-utos sa kailangan nilang umatras dahil sa lakas ni Kisui. Dahil sa ginawa ni Kokoo ay nabawasan ang kanilang mga casualty at napagtanto niyang hindi lang si Keisha ang mapanganib sa mga kalaban. Sa right flank ay nakapush sila Shin ngunit nakapush din sila Kisui sa kanan ng Central Hill. Samantala nag-cheer ang mga kawal kay En dahil sa nagawa nito. Dahil wala pa silang natanggap na command ay balak ni Ten na magpatuloy sila sa pag-push. Ngunit nag-aalala pa rin sila kung nasaan na si Kyukai. Samantala inaalagaan nito ng matanda sa isang village. Nag-aalala din kay Kyukai ang kabayo nito. Saka naalala ng matanda na binalaan sila ni Kyukai kaya alam niyang hindi ito masamang tao. Ngunit pinipilit na nitong kumilos kahit di pa kaya ng katawan. Patuloy na nag-push ang Shin Force at nahihirapan si Batey dahil iniiwasan lang siya nila Shin. Mabuti ay dumating si Ryuto para magbigay ng strategy. Pinatawag ni Ten ang mga squad leader at sinabing ang susunod na target nila ay ang Central Hill. Ngunit napansin ng isang show soldier ang kanilang pagkilos na agad na ni-report kay Batey. Naisip ng kasama na bawiin ang na-push ng Shin unit habang kulang ang kanilang puwersa. Pero nag-alala sila Ryuto na mabackstab sila Kisui na nasa kabilang bahagi ng Central Hill. Kaya na-recognize ni Ryuto na mapanganib din ang taktisyan ng Shin Force. Nakita ni Kisui na nasa ibaba sila Shin kaya pinagtibay niya ang depensa ngunit nahati ang kanyang atensyon na napansin din ni Kokoo. Dahil dito ay inaasahan ng mga commander na darating si Konki para sakupin ang Central Hill kaya nakahanda ang lahat ng mga unit. Subalit ipinatawag lang ni Konki si Ogiko. Nababahala si Kisui sa pagdating ni Konki samantala naghihintay din si Keisha. Ngunit nagtitigan lang sila sa buong maghapon hanggang sa palubog na ang araw kaya naiirita na ang mga kampo ni Konki samantala nagpapamasahe lang ito habang namumuti ang mata nila Keisha sa paghihintay. Pagsapit ng gabi ay inis na inis din si Ten dahil di kumilos si Konki kaya sinabi ni Naki na malamang ay strategy din ito ng kanyang boss. Maging ang mga lieutenant ni Konki na sila Maron at Kokoo ay di makapaniwalang di kumilos ang boss. Saka sinabi ni Kokoo na isa sa mapanganib si Kisui pero wala ito sa kanilang radar. Pinagbawalan ng matanda na kumilos si Kyukai dahil mabilis naman maghilom ang sugat nito kaya bukas ay makakaalis na siya. Napatanong si Kyukai kung ba't siya nito tinulungan kaya sinabi ng matanda na wala naman silang kinakampihan at wala rin silang ibang malipatan na lugar. Dahil rin sa Lian Guardian na nakuha ni Kyukai ay nalaman ng matanda na kasali si Lord Kisui kaya imposible na daw na manalo ang Chin. Dahil si Kisui daw ang isa sa pinakamalakas ng show pero di na ito sumali sa digmaan mula nang maganap ang trahedya sa Lian kung saan napanood nila Kisui, Batey, at Ryuto na sinunog ang kanilang pamilya sa kanilang harapan.